the most predictable plot twist has happened in Paris Olympics 2024. At eto na nga, nag-gold medal na yung dalawang sinasabing nag-fail ng gender eligibility test sa women's boxing, sina Iman Khelif at saka si Lin Yuting ng Algeria at ng Taiwan respectively. Okay, so madaming nagsasabi na this is a case of a man being allowed to compete in women's sports, which is dito sa Pilipinas medyo hindi pa nangyayari sa ngayon yon pero sa ibang bansa ay madami ng mga instances na yung mga lalaki na nag-identify na babae ay pinapayagang maglaro sa sports na pambabae, na puro babae yung participant, even in combat sports like boxing, MMA, at saka dun sa mga highly physical sports like rugby, wrestling, at kung ano-ano pa. But then, dito sa issue na to, there's a lot of nuance pala. Okay? Because at first, I thought this was a transgender issue like other news na yun nga, may mga lalaki na pumapasok sa women's sports. Dito kasi iba yung instance. Okay? So si Iman Khelif at saka si Lin Yuting were not really transgenders. They are as reported intersex people. Okay? So ano ba yung pinagkaiba nung transgender sa intersex? Okay, so pag sinabi kasing transgender, ito, layman's terms lang to, yung madaling maintindihan ng kahit sino. Okay, so I'm not gonna be technical, dictionary, and academic with my descriptions. Okay, I'm just gonna describe things na may intindihan ng lahat ng mga Pilipino, no matter what social status they are in. Okay? So, pag transgender, ikaw ay isang biological na lalaki or babae, pero nag-a-identify ka ng opposite sex. Okay? So, kung lalaki ka, nag-a-identify ka ng babae, o kung babae ka, nag-a-identify ka ng lalaki. So, merong mga trans men at saka trans women. Okay? So, sa ngayon, hindi mo kailangang magpa-surgery para gawin yon. You just need to identify. Pero, ibang usapan na yon, okay? So, etong intersex naman, pag sinabi mong intersex kasi, there is a biological factor. Okay? So, somewhere along the way sa development nung fetus, noong nasa loob pa ng sinapupunan yung tao, nitong si Iman Khelif at saka ni Lin Yuting, nagkaroon ng, hindi ko alam kung ano exactly, but something affected the development of their sex organs. Okay? So, yung, syempre, alam natin kung anong itsura ng mga normal na penis at saka vagina. Okay? So, ang intersex, okay, pakita natin itong illustrations. At least, some of the intersex genital configuration. Hindi ko alam po anong tawag. Okay? Pero sometimes ganyan ang itsura. So, naghahalo yung itsura noong genitals ng lalaki at babae. So, ayan, makikita nyo naman dito, merong minsan, ayan, magkakaiba ng levels kasi, di ba? Merong ibang itsura na minsan mas lamang yung itsurang babae at minsan naman mas lamang yung itsura ng lalaki. 'Di ba? Mula dito hindi mo malaman kung ano dito sa lakihan natin ng konti. Teka.
Okay, dito sa aphalia, 'di ba? Parang hindi mo maintindihan kung ano 'yan eh. Parang meron siyang balls at meron lang butas. So hindi mo maintindihan. The first two genital sections of the genital don't develop. Equally common in both genders. Tapos ito naman, mas malaki lang yung clit, 'di ba? Pero mukhang may vagina pa rin, 'di ba? So hindi siya masyadong mukhang unusual yung laki nung clitoris niya. Hindi pa naman siya mukhang penis. Dito mukhang penis na, 'di ba? Tapos dito, ito halos parehas meron, 'di ba? Merong vagina, merong penis. And dito ganun din, magkakaiba ng levels. Dito mukhang penis na talaga na biglang may butas lang doon. Dito maliit na yung butas. So, ang point is magkakaiba yung levels. So, right now, hindi natin alam kung anong level yung kay Leaf at saka kay Lynn, kung anong itsura dyan yung kanila. And personally, I don't really wanna know. Okay? Pero somewhere, parang ganyan yun. So, but if their parents decided, o kumbaga parang, kasi nung una, pag pinanganak yung sanggol, 'di ba? Makikita nila yung bata. Tapos chinek nila kung anong yung sex organ, kung babae o lalaki, kasi that is the easiest way, 'di ba? So, makikita nila, mukhang medyo weird pero parang mukhang babae. Mukhang keps, 'di ba? So, I would assume na mas lamang yung itsura nung keps kay kay Eman Kelif at saka kay Ling Yuting. Okay, so what makes this a lot more trickier? Dahil sa itsura noong genitalia, noong isang intersex na tao, katulad nito, parehas meron, 'di ba? 'Di ba? Ito, parehas silang meron. Hindi mo maintindihan talaga kung ano yung sex niya, kung lalaki o babae, kasi parang mukhang parehas developed yung organ. Para malaman mo kung babae o lalaki talaga yung tao na intersex na ganun, kasi isa lang ang pwede eh. Hindi pwedeng parehas na babae o lalaki pagdating sa chromosomes, 'di ba? So, malalaman mo kung itetest mo yung chromosome, kung XY or XX yung chromosome. So that would be the definitive indicator na babae or lalaki yung isang intersex na tao, biologically speaking. Okay? Basically, parang congenital na effect lang itong pagiging intersex. Like katulad nung yung ibang tao, 6 yung daliri, 'di ba? O kaya merong mga pinanganak na walang paa. Yung iba internal naman, 'di ba? Yung iba merong butas sa puso. So madaming mga congenital abnormalities ang pwedeng mangyari sa fetus. Pwedeng maapektuhan yung genitalia ng tao at maging ganyan ang resulta. Okay, but the chromosomes will be intact, and that would be the safe marker para masabi mo kung babae or lalaki ang isang tao, biologically speaking. Kasi hindi naman nila may isip na pa-XY, pa-chromosome test natin kung ano yan. 'Di ba? And I didn't think di ko alam kung alam nila yon back then or may capable sila na gawin yon. But onset pa lang, when they had their child, yun ang pagkakaalam nila na babae siya. Babae si Lynn at saka si Caliph. So, they raised them as girls. Okay, so all their lives, until they competed, they believed that they were really women. Okay, so that makes it different kesa doon sa trans sila. Kasi yung trans, na they were treated as males, pero iba yung nararamdaman nila. 'Di ba? Nag-identify sila na babae kung lalaki yung katawan nila. 'Di ba? So magkaiba to. So dito pa lang kinamulatan na nila na babae yung trato sa kanila.
Okay, but so that is parte yun nung sinasabi kong nuance, di ba? So, ngayon, ang nangyari, naging boxers sila. And they were good enough para masama dito sa Olympics, di ba? For sure, nananalo sila doon sa mga amateur bouts nila kasi yun ang requirements para makapasok ka ng Olympics. Dahil sa itsura nila, kasi makikita mo naman ang itsura nila na Iman Khelif, di ba? Pwede mong pagkaanuhan pwede mong pagdudahan. Di ba? Kasi one thing about the human brain, we are really wired para ma-distinguish mo at first glance kung babae o lalaki ang isang tao. Kasama yun sa biology ng mga tao, ng utak nating lahat. Na makikita mo pa lang, kahit silhouette pa lang yan, alam mo ng babae o lalaki. Pag nakita mo pa lang yung noo, alam mo na babae o lalaki. Or at least, malaki yung probability na tama yung hula mo kung ano yun. Makita mo yung itsura ng kamay, 'di ba? Alam mo na kamay ng lalaki yun Alam mo yung itsura ng kamay ng babae. So, with these cues, malamang sa malamang, nakita nung mga nakalaban, probably nung mga natalo nitong si Khelif at saka ni Lin, na teka, baka ano to parang medyo iba ang itsura niya kesa sa itsura nung ibang mga babae. So, itest natin itong mga to kung talagang XX chromosome sila. Kasi, ang mga babae, wag na nating i-discuss kung ano yung chromosomes kasi pare-parehas nating hindi kayang i-discuss yan. Pero, to make everything simple, ang mga lalaki, XY ang chromosome nila. Tapos yung mga babae, XX ang chromosomes. Yung chromosomes nasa DNA yan, genetic marker ng mga tao yan. At ng lahat ng mga hayop hanggang mga halaman, merong mga chromosomes. So, kahit mga hayop, XY ang chromosome, basta lalaki. Ganun din pag babae, XX, or at least the overwhelming majority. Hindi natin alam kung yung may iba na iba doon. Okay? But definitely for humans, XX ang babae, XY ang lalaki. Okay? So, nung nalaman nila na kumbaga nagduda sila kasi hindi naman, tingin mo ba, kung let's say si Gretchen Ho, pagdududahan mo ba na lalaki yun? 'Di ba? Siyempre, hindi mo na yun. Hindi mo na itetest yun. Obviously, mukha naman siyang babae. 'Di ba? So, si Iman Khelif, pinag-test sila. And tinest sila ng International Boxing Association or IBA. And lo and behold, ang lumabas na results doon sa test ay XY chromosomes daw sila. Okay? So, that complicated everything. After nalaman ng IBA na XY chromosomes pala itong si Lin at saka si Khelif, they banned them from competing against women. Okay? So, hindi ko alam kung pwede pa rin silang lumaban sa mga lalaki naman, pero yung organization nila banned them from women's boxing. Okay? So, that happened in 2023. Ngayon, Paris Olympics, dito nagsimula yung controversy. So, even before the opening ceremonies, viral na to, na parang sinasabi, meron daw mga lalaki na pinayagang mag-compete sa Olympics nga. Okay, so fast forward after the ceremonies, itong si Khelif and Lin Yuting started dominating their opponents in their respective events. Okay? And itong si Khelif infamously made yung kalaban niya quit in just 46 seconds dun sa laban nila. Okay? So,
Syempre, madami yung mga nag-react doon. Ganyan ang nangyari. Tapos, nagkaroon pa ng drama na yung kalaban na Italian was breaking down after the fight. And itong si Lin Yuting din naman, dominated. And long story short, nanalo sila. Okay, so ito si Lin Yuting won the gold medal the same as Kilif for their respective countries. At makita mo itong si Lin Yuting, duguan yung kanyang naging kalaban, 'di ba? And according to Angela Carini, yung Italian na sumuko kay Kilif, parang nawaw talaga siya noong tinamaan siya ng suntok ni Kilif. And I don't know, maybe it was a mental thing, psychological yung tumama sa kanya, parang siguro anxious siya na lalaban siya sa sinasabi nilang lalaki, 'di ba? Maybe that's a factor, but we don't really know. Okay, so that is those are the controversies dito sa women's boxing, na kung let's say yung transgender, kung talagang transgender sila, meaning males na pretending to be females, tapos may kipagsapakan ka dyan, 'di ba? Definitely, no questions asked, against tayo doon. Kung male talaga. Ang nuance dito, kasi right now, eto XY chromosome, napatunayan na XY chromosome itong si Kilif at saka si Lin. So that makes them, whether we like it or not, biologically males. So what does a biologically male mean? Ibig sabihin nito, adult male ka na. Kung adult ka na, that means you have undergone puberty. Okay, so ano ba yung puberty? So yung puberty, yung stage kung saan nagta-transition ang katawan ng isang tao from bata to adult. Okay? So, usually, mga 9 or 10 to 13 to 14 years old, ganyan. Maybe yung iba siguro mas mahaba ng konti or mas maaga. Pero doon, magde-develop ang katawan mo according to your sex. Kung babae ka, lalapad yung hips mo, madedevelop yung breast mo, 'di ba? At saka yung mga feminine features lalabas doon sa katawan mo mula sa bata hanggang makikita mo yung difference naman. Alam naman natin lahat 'yan, 'di ba? Yung batang babae sa isang developed na woman. Okay? Magkakaroon ng menstruation, 'di ba? So, ang lalaki, pag dumaan ka sa puberty, iba ang magiging resulta nun sa mga babae, obviously. So, para sa mga lalaki, mag-iiba yung boses, 'di ba? Bababa yung boses, tapos lalaki yung yung katawan, lalaki yung muscles, 'di ba? Or it allows more muscle development than women. In terms of athletes, 'di ba? Doon na lang tayo mag-focus. Mas malaki, mas matangkad yung bone density ng mga lalaki, mas siksik kesa doon sa mga babae. Yung height usually mas mataas, mas matangkad ang mga lalaki, 'di ba? And yun ngang muscles, especially yung mga tinatawag na fast twitch muscles, na doon magbibigay ng advantage para maging mas mabilis, mas malakas, at mas merong athletic advantage. Once dumaan ka ng puberty, definitely meron kang advantage. Ang isang lalaki magkakaroon ng athletic advantage sa isang babae. Okay? And yung puberty na yan, mangyayari, ang magde-determine kung magiging babae o lalaki ka, magde-develop ka according to the sex,
ay yung chromosomes mo. So, kung XY chromosomes si Khalif at saka si Lynn, ibig sabihin nun, dumaan sila sa puberty na panglalaki. Ibig sabihin, meron silang natural advantages over biological women na XX chromosome. That's just the way it is. And ang unfortunate thing dito, hindi naman nila kasalanan kung intersex sila or hindi alam yon nung kanilang mga magulang at mga taong nagpalaki sa kanila. 'Di ba? Malamang nalaman lang nila yan noong tinest sila ng IBA. 'Di ba? Although yung iba pinagdududahan sila kasi medyo may mga masculine features itong dalawa, 'di ba? Pero I think everybody in their lives, including their countries, were convinced, and until now ang tingin sa kanila ay mga tunay na babae. So dun sa mga nagtatanong sa akin kung ano bang masasabi ko dito, kung XY chromosome ka talaga, para sa akin hindi ka talaga pwedeng lumaban sa XX chromosome event. Kung anong gagawin dito, ang problema kasi dito sa sa Olympics, ang naging basihan lang nila kung bakit pinayagan nila na makipag-compete itong si Khalif at saka si Lynn sa mga babae ay kung ano yung nakalagay lang doon sa passports nila. Ano bang nakalagay sa passport mo? Babae o lalaki? Nakalagay sa kanila babae. Kasi yun nga yung paniniwala nila at babae sila pinalaki mula pagkabata. So, that is enough for the Olympics Committee, 'di ba? Para payagan. Despite knowing the results nung ginawa ng IBA. And ultimately, wala namang magagawa yung mga tao kasi sa Olympics kundi magprotesta, 'di ba? Siyempre madaming kumukondena sa Olympics, sa management nila kasi considering na napaka-woke nitong Olympics na to. Kay aminin man nila o hindi nung mga nagde-defend, talagang napaka-woke nito. Doon pa lang sa opening ceremonies nila, makikita mo yung allegiance ng Olympic community sa woke ideologies. And for sure, that is also a factor. And I don't know if they will make changes dito kina Khalif, dito sa boxing and other sports regarding XY and XX chromosomes eligibility, 'di ba? Kasi if you are Iman Khalif and Lin Yuting, which I think na hindi naman sila ng daya, 'di ba? Hindi naman sila ng daya kasi if they were raised as women all their lives, they went through hell. Kumbaga para maging atleta at the Olympic level. 'Di ba? For sure, napakalaking sakripisyo ang ginawa niyan. And all of a sudden, bigla kang matetest na putya, XY chromosome ka pala. On that case, kumbaga kung let's say ganun ang mangyayari, I would really feel bad for them na hindi sila makakapag-compete. But then again, once na naging na-prove ka naman na XY, it is undeniable na meron ka talagang advantages na unfair doon sa mga biological women. For sure, natalo na rin sila. Kasi hindi naman itong si Lin at saka si Khalif, natalo na rin sila ng mga babae dati. So, yun ang isang argument nila. But then again, kung hindi batayan ang mga chromosomes, then ano ang magiging batayan? Kung yung passport mo lang ang magiging batayan mo, what if dun sa ibang bansa na pwede kang magpapalit ng gender?
syempre, papalitan din yung passport mo. Magre-reflect yun dun sa passport mo. That would be a very blatant thing and not against the rules. 'Di ba? So, pag pinayagan mo kasi na ganyan, that would just result in more confusion and more injustices. Kasi kaya daw nila ginagawa yan is to be inclusive and to be just for LGBT athletes, 'di ba? But to what extent, 'di ba? Kasi pwede talagang ano yun yan eh, pwedeng abusuhin. And parang ang may isip mo kasi, Bocha, ang kapal naman ng mukha mo kung blatantly aabusuhin mo yan. But weirder things have happened. Weirder things have happened. 'Di ba? And I don't think the Olympic Committee would like to be in the position na may isang atleta na obviously overwhelming yung advantage nila dahil sa biological XY sila. Tapos lalaban sila sa mga babae. Pero pasok siya sa lahat ng mga requirements, 'di ba? So, I don't know. Maybe papangatawanan lang nila yung mga decisions nila or what? Again, stranger things have happened. For now, kung akong tatanungin, dapat gawa ng magbago ng rules ang Olympic Committee about it. And as for intersex people na katulad ng situation na Khalif at saka ni Lynn, they need to be notified, 'di ba, na ganito na yung mangyayari, and you're gonna have to adjust your goals. Kasi hindi ko rin masisi yung dalawa kasi yan yung patakaran 'di ba? At saka hindi nga nila alam. And pinayagan sila, why would you not compete? 'Di ba? So I'm not taking this against them. Doon sa Olympic Committee, I think they should have honored the tests. I think they should have honored biology. But unfortunately, the ideology weighed much heavier sa kanila. Kaya nangyari yung ganyan. And sana reason would prevail in sports everywhere. Sa Olympics, sa NBA, sa mga private organizations, sa mga national organizations, sa SEA Games, etc. etc. 'Di ba? Kasi kawawa yung mga babae na sina Khalif at saka sina Lynn, they went through hell. Yung mga babae na atleta na mababump off and would be denied gold medals, they went through the same hell. 'Di ba? Hindi lang yung mga intersex ang go through sa ganyan. They are entitled to fairness. Okay? So, yun lang. Paalam.